Isipin na magagawa mong hulaan ng mga price reversals, spot trends with precision, and even time your trades like a pro. Lahat ng yan gamit ang isang powerful na indicator. Sounds too good to be true? Well, hindi. Welcome sa mundo ng MACD. Sa video na to, malalaman natin ang tungkol sa MACD indicator. Kung paano ito gumagana, kung paano basahin ang mga signals nito, at higit sa lahat, kung paano mo ito magagamit at madagdagan pa ang diskarte mo sa trading. Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayong lahat? Baguhan ka man or experienced na trader na naghahanap upang i-sharpen ang kanyang skills, ang guide na to ay para sa'yo. Kaya tara, magsimula na tayo. Unang-una, ano nga ba ang MACD? Ang MACD or ang Moving Average Convergence Divergence. Isa itong versatile technical analysis tool na pinagsasama ang moving averages, histograms at signal lines para matukoy ang mga potensyal na pagkakataon sa buying at selling. So ano-ano nga ba ang bahagi ng MACD? Mayroon po dito yung MACD line. Ito po ay calculated by subtracting ang 26 period EMA mula sa 12 period EMA. Ito naman po ay ang signal line. Ito ay isang 9 period EMA sa mismong MACD line. At ito naman po ang histogram. Nire-represent nito ang difference between yung MACD line at ng signal line. Isipin mo na ito po ay tatlong tool in one. Ito ay isang trend following oscillator, crossover system at divergence detector. Okay, so ang pag-setup natin ng ating pong MACD, so punta na tayo dito, then i-activate natin itong MACD. So i-leave lang natin as default itong mga settings dito, okay na yan. So meron po tayo dito tatlong na parts ng MACD. So yung color blue, yan po yung MACD line. Yung po itong parang reddish orange na to, ayan po yung signal line. Tapos itong mga bars, ayan po yung histogram. So paano ba ito gumagana? Kapag po yung MACD line ay nag-crossover sa ibabaw nung pong signal line, ay may po ito, yung momentum nito ay pwede pong umakyat. Pero kapag nag-cross below naman po yung pong ating MACD dito, yung momentum nito ay pwede pong bumaba. Tapos makikita natin dito po sa histogram, makikita natin nga yung pong nagiging takbo ng ating pong trends dito. So sa tatlong yan tayo magfo-focus. Okay, sige, papakita ko lang sa inyo ito. Yan, so yan, lagyan ko lang ng arrow. So pakita lang natin sa inyo dito na yan, so tumaas, bumaba, tumaas ulit. So pero pataas siya talaga. Makikita din natin doon sa MACD line natin na yung pong yung naging pag-cross, yung nag-crossover siya, then bababa rin siya dito. So try natin i-compare ito sa dalawang trade. Observe lang natin ito mabuti. Mukhang maganda mag-buy dito. Ito sa part ng Smarty. Makita natin na magko-cross above na ito. So mukhang maganda tayo mag-buy dito. Hintayin lang natin mabuti. Okay, hintayin lang natin. Yan. Okay na. So, isa pa. Damihan na natin para talaga makuha natin to. Then, hintayin lang natin yung earnings natin. Makita natin talaga na nag-cross above na siya. Bumaba lang ng konti. So, hindi ko siya pa. Nagkamali tayo ng konti yata doon na. Pero, mayroon namang konting siguro na okay. Okay, so medyo nagkamali tayo doon. Okay lang yan. Ganun talaga nangyayari. Pero dito sa may ETH USD ay nakita talaga na nag-cross below. Yan, makita natin talaga na kaya nag-sell na tayo dito. Dinamihan na natin. Medyo nagkamali tayo doon sa isa dahil naging harsh tayo doon. Kaya dapat talaga ay pinag-aaralan natin mabuti ito. So, tingnan natin ito. Below pa rin. At hintayin na natin dito yung ating earnings. Okay, tayo lang natin. Ayan na. Ayun. So, hindi talaga tayo dapat padalos-dalos dito. At yun nga dapat talaga maging maingat pa rin tayo. Pero kapag na-master natin ito, by using this ay talagang mas madali na. Ayan, makita natin na nagko-cross na ito. Nagko-cross na ulit above. So, magandang part nga ito na tayo po ay mag-buy na ulit. Okay, hintayin na natin to. Diretso na. Yun. Diba? Mas pinadali talaga dahil doon, no? Pero talaga ayun nga rin ang tip ko dito sa inyo. Huwag masyadong harsh sa decision natin. Kailangan talaga ay maging patient tayo dito. Pero ayun, that's how it works talaga. So again,
para ma-identify natin ang mga signals. Kapag nag-cross above po ang MACD line sa signal line, ito po ay magiging bullish signal. Dito makikita na yung price ay nagsisimula mag-move upward after po ng crossover. At paano tayo makakapag-spot ng sell signals? Kapag ang MACD line ay nag-cross below doon po sa signal line, ito ay nag-i-indicate ng bearish signal. Okay, so bago natin tapusin ito, ang MACD line ay hindi lamang isang indicator. Isa itong comprehensive toolkit para i-analyze ang market. Sa pamamagitan ng pag-master ng crossover, divergence at histogram, mas matututunan natin ang market behavior. Huwag kalimutan mag-practice ng concept nito sa historical data before applying ito sa live trades. At tandaan, wala ni isang indicator ang magga-guarantee ng success. Always combine MACD with other tools and strategies. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit mo na po yung notification bell na yan para wala kang ma-miss out sa mga future videos natin. Hanggang sa muli, happy trading!